Crossroad number 16. To be planted in the Lord or to stand on empty earth. We read this from our first reading, Thursday of the second week of Lent, from the book of the prophet Jeremiah. Cursed is the man who trusts in human beings, who seeks strength in flesh, whose heart turns away from the Lord. He is like a barren bush in the desert that enjoys no change of season, but stands in a lava waste, a salt and empty earth. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose hope is the Lord. He is like a tree planted beside the waters that stretch out its roots to the stream. Crossroad number 16. Should we be planted firmly in the Lord, or should we stand, as Jeremiah describes it, in a lava waste, a salt and empty earth where there is no life? Ang isang taong nakaugat sa Panginoon ay katulad ng isang puno na naitayo, na ipunla sa isang malapit sa ilog kung saan may tubig. Pero ang isang taong walang pagtitiwala sa Panginoon, katulad siya ng isang halaman na itinanim sa disyerto. Barren, dead earth that is lifeless. Sa panahon ng Kwaresma, isang bagay ito na hinihingi sa atin. Another crossroad where we are made to choose one way or the other. Should we be planted firmly in the Lord, or should we be planted in our own resources, trusting in our own power or strength, trusting in our own intelligence or capacities? Or should we be firmly planted in the Lord, anchored in His love, giving us hope and strength? Maganda pong tanungin ang ating mga sarili, kanino tayo nakatayo? O saan tayo nakatuntong sa ating buhay ngayon? Kasi kung mababaw ang ating tinutungtungan, katulad nga ng taninhaga ng mga hasik, kung tayo ay naipunla sa batuhan, hindi tayo lalago. Maaring umusbong pero mamamatay agad. Pero kung tayo naipunla sa matabang lupa, tayo ay mananagana at hindi tayo mawawala ng pag-asa. We are made to choose. Should you be firmly grounded on the Lord, or should you be left to your own devices and resources? Minsan sa buhay natin, yung kayabangan ng nauuna, hindi ang pagtitiwala. Akala natin kasi, pagka tayo'y umasa sa mga tao na napangakuan tayo, okay na agad yun. Kitang-kita natin ito ngayon sa mga nangyayari sa paligid natin. Pag inasahan mo ang tao, inasahan mo ang sarili mong kakayanan, inasahan mo ang kapangyarihan, inasahan mo o tinuntungan mo ang iyong mga kaibigan, darating ang panahon that your ground will crumble beneath your feet. It is important that we are firmly grounded in the Lord alone, to be firmly planted in His vineyard, so that we can always find strength and hope in Him alone. Hindi naman po sinasabi na huwag magtiwala sa mga tao o sa mga kaibigan o sa mga kapamilya. Ang sinasabi sa atin, piliin mo ang Diyos, tumuntong ka kung nasaan ang Diyos, kasi hindi ka pababayaan ng Panginoon.